panukala ni Kong Sandro Marcos at saka ni Speaker Faustino D na sila yung sumulong nito, no? What can you say about this? Do you agree that it's watered down itong anti-dynasty bill, House Bill 8389? Yes, alam mo, simula pa lang, I already stated na may pag-aalinlangan ako dyan sa version na yan ng bill, no? Yun, talagang watered down siya. Yeah. Pero at the end, I decided to vote yes. I will just explain why, no? Bakit ako hindi satisfied? Ang number one is, dapat pag gumawa tayo ng anti-political dynasty bill, dapat alam natin yung limits, kung ilan ba talaga ang pwede sa isang pamilya, di ba? Dito, sa anti-political dynasty bill na pinasa sa House of Representatives, pag titignan mo, mukhang apat. Mukhang apat. Yeah. Kasi sa national government, sa presidente, vice president, sa senador, isa lang per family. Okay? Yeah. Sa pagdating doon sa governor, sa probinsya, isa lang bawat pamilya. So, ibig sabihin, kung may governor, hindi na po pwede magkaroon hanggang doon sa kapatid na vice governor or bukal or board member. Okay. Okay. Oo. Tapos, yung sa isang position naman doon sa mayors, hindi ka pa pwede magkaroon ng kapatid na vice mayor o ibig sabihin, tatay, nanay, asawa, kapatid, lolo na vice mayor o konsehal. Okay. So, isa lang. Oo. Pero, the reason I'm saying mukhang isa lang, doon sa katabing munisipyo, Distrito. hindi, munisipyo muna, kasi Munisipyo. mayor eh. Okay. Katabing munisipyo, pwede ka magkaroon ng kapatid na mayor. Oh. So, hindi siya strictly isang mayor lang sa buong Pilipinas. Yeah. Okay. Pero ang pinakamalaking alinlangan ko is dito, sa House of Representatives. Okay. Kasi sa House of Representatives, pwede yung kapatid mo tumakbo sa kabilang distrito, yung tatay, nanay, asawa, kapatid, lolo mo, Yeah. pwedeng tumakbo sa kabilang distrito. At pwede rin isang district at isang party list. Party list. So lumalabas doon sa House of Representatives, Oo. walang limit, di ba? Yeah. May limit, hindi mo naman pwedeng sabihin, isang congressman lang, talaga namang isa lang ang congressman, di ba? So talagang District. doon sa unang tatlong nabanggit ko na posisyon, kahit papaano may nabawas, di ba? Sa senators may mababawas dyan. Sa governors, yung mag-asawa, magkapatid, magnanay, magtatay, maglolo, mababawasan yan. Sa mayors, ganun din, mababawasan yan. Oo. Sa House of Representatives, walang mababawas kahit isa. So, pag gumawa kami ng batas, hindi kami pwedeng gumawa ng batas na makikinabang kami. Pero pag tinignan mo, dahil exempted yung mga miyembro ng House of Representatives, di ba lumalabas na Unli. pabor sa House. ng member ng Unli. House of Representatives. Yes. Oo. Ngayon, paano mo pa hihigpitan yung doon sa ibang provision kung doon nga sa House of Representatives walang nabawas? So the reason lang na bumoto ako ng yes is ganitong ganitong explanation. No? Though may pag-aalinlangan ako, ang question is, alin ba gusto natin, yung hardcore na isa o dalawa lang? Yeah. Or hindi ba natin tatanggapin ito? Pag hindi natin tinanggap ito, hindi masisimulan at walang mababawas kahit ano. Di ba? Yeah. So, mahirap na boto But yung boto kong yun is para bigyan ng pag-asa na umabot siya sa BICAM. Yeah. Kasi pag umabot siya doon sa BICAM, Pwede pa. baka ma-realize, kaya doon sa explanation of vote ko, sabi ko, sana naman sa BICAM, simulan na nila doon sa House of Representatives na basta buong House of Representatives, walang magtatay, magnanay, magkapatid, mag-asawa o maglolo.